Mayong buntag ka natong tanan gikan sa Luzon, Visayas and Mindanao sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa DYSR 95.1 FM Dumaguete. Welcome kita sa ato ang daily devotional ug akong giabi-abi ang atong mga naglantaw sa atong live streaming dinhi sa Facebook ug mga namina usab sa atong radio broadcast sa gihapon. Ako si Cha, ang inyong kauban karon ug kauban ako sa gihapon si Evangelist Marvin ug si Dr. Faulkner. Mayong buntag kanatong tanan. May buntag. Yes, maayong buntag sa tanan. I'd like to take the time to invite everybody to follow our YouTube channel. That's Music Generation Official. Kaya pag mo kalimot no, to inyo i-follow nga to ang mga music streaming platforms at Spotify, Apple Music, and YouTube Music. Bulungan lamang ang Music Generation Band. And you get to listen ato ang mga manindot nga mga songs and instrumentals ug uban pa no. And ato ang mga Facebook pages where you could follow us. Adun tay CB Church Connect, aduna tay Counterflow, and na po tay Sips of Scripture. So yung makalimot tanan so you get to be fed with mga manindot og Dios nun nga mga content. And we would be releasing po no para sa mga atong suking tigpaminaw online. If you wanna kuan kanang gusto ka nga mo review sa ato ang mga matag topics, we are gonna be showcasing everything, you know, tanan from the book of Exodus up ato nang i-showcase on YouTube. Watch out lang mo ana kay maghimo tag page for that. Anyway, mayong buntag sa tanan. Ato i-greet atong kuyog diri sa ato ang live karon. Okay, at sa may direct chat itong basahon. It's you, direct chat. And good morning po ni Shaina May, ni Sister Kaling, to my mom and my papa, no? Si Joy and June, si V, no? Good morning. Sister Judy, good morning. Dito sa Pikas nga Dapit, no? Good morning ni Tony, Antonia, good morning. Good morning po ni Sister Melissa and ni Anthony. Good morning sa tanan. Okay. Mag-amputa lang sa to ang pagdawat sa mensahe sa Diyos. Our Heavenly Father, we are grateful for the things that you have taught us. Thank you for guiding us and leading us into the destiny and destination of life that we should experience and amo ang kinabuhi, amo ang maduan. Thank you usab sa tanan imuhang pagpasabot ug pag-ambing kanaw for your guidance and your unfailing love that leads us as the people ng imuhang giluwas. Ang tanan ng mga katawhan mamati gayon sa imuhang gahom, sa imuhang himaya, sa imuhang kabantog. Dili lamang makita ko, dili makadungog gayod kung sa ka-powerful. Ingon nga ikaw nagtipig ug nagaluwas sa mga Israelites from the Egyptians. Nagpadayon ng sabang imuhang pagtrabaho sa among generation. Teach us this morning aron madawat na mo ang amo ang daily bread for today. And we also pray for our nation, for our government sa Philippines. Padayon kami imahan sa pakangyo kanimo na mapriso gayud ug madunay insaktong punishment alang sa tanan ng mga kurakot sa amo ang nasod. Tipigyo sa pamahan ng mga na falsely accused. Wala pa may kabaluamahan kung kinsa gayud nila, but gusto mi nga ang justice mapatigbabaw gayud alang sa amo ang pinangga nga nasod sa Pilipinas. Kining tanan among gihangyo kanimo nini nga sayong kabuntagon sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug Hari. Ug uban sa gahom sa imong Espiritu Santo nga gipadala. Amen. Amen. Can you read Ivan Mav sa Exodus chapter 15 from verse 11 to verse 18? All right. I'll be reading from NLT version. Who is like you among the gods, O Lord? Glorious is your holiness, awesome in splendor, performing great wonders. You raised your right hand, and the earth swallowed our enemies. With your unfailing love, you led the people you have redeemed. In your might, you guide them to your sacred home. The people hear and tremble. Anguish grips those who live in Philistia. The leaders of Edom
are terrified. The nobles of Moab tremble. All who live in Canaan melt away. Terror and dread fall upon them. The power of your arm makes them lifeless as stone until your people pass by, O Lord. You will bring them in and plant them on your own mountain, the place, O Lord, reserved for your own dwelling, the sanctuary, O Lord, that your hands have established. The Lord will reign forever and ever. Okay. Diretsa pala ako basa sa Cebuano nga translation. Nag-ingon diri, Ginoo, kinsa sa mga Dios ang sama kanimo, kinsay sama kanimo nga kahibulungan ug balaan, kinsay sama kanimo nga nagbuhat og mga milagro ug gikahadlokan tungod sa imong gamhanang mga buhat. Giisa mo ang tuo mong kamot ug gilamoy sa yuta ang among kaaway. Tungod sa imong makanunayong gugma, gidala mo ang mga tawo nga imong giluwas, pinaagi sa kusog mo. Gitultulan mo sila sa balaan mong puloy-anan, nakabati ang kanasuran ug mikurog sila sa kahadlok. Ang mga Filistihanon nangalisang, ang mga kadagkuan sa Edomea nangalisang, ang gamhanang mga tawo sa Moab nangurog, mitalaw ang tanang nagpuyo sa Kanaan. Naghari kanila ang kahadlok ug kalisang tungod sa imong pagkagamhanan. Wala sila'y timik nga nagbarog sama sa usa ka bato. Hangtod milabay ang katawhan mo, Ginoo. Hangtod milabay ang imong kaugalingong katawhan nga imong gipagawas gikan sa kaulipnan. Dadon mo sila, Ginoo, ug ipahimutang sa imong bukid. Ang dapit nga gihimo mong puloy-anan, ang templo nga ikaw mismo ang nagbuhat. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Pagkaniyang duta. Mga higala, as promised yesterday, I'll talk about this, a song of deliverance, part 2. Part 2 ng Evangelist Mom. Tapos yung part 3 ang Evan Mom. Wow, nagadagan din eh. Tapos magaling kanta ka, good. Mo ni si verse 1 with verse 2, wali chorus, diretso ro gini siya diretsa. Kana bang puro pag puro si kanta bitaw nga istorya nga tos Ginoo. Ya, wali ingon nga verse 1, verse 2. Oh. So, ingon ana ra ni siya nga kini nga pagkabahig murag ilahasa ning literary Yes. style man ma'am. The way sila mo compose og songs, write og songs ingon ani. So, ang part 2 atong sigutan from verse 11 to verse 18. Muna itong sigutan karon. So, dili ko mag-talk about from verse 1 to verse 10 kay ilang taon ra to atong video ato ang broadcast yesterday mga higala na sa ato ang Facebook page sa DYSR nga page. Payon sa Bible bang good nga, who is like you, Lord, among the gods? Daghang gods? Dagan. Gods sa mga Diyos sa mga dili mga Israelita, dili mga Hudiyo. Dayon, who is like you? Glorious in holiness, awesome in glory, working wonders. You stretch out your right hand and the earth swallows your enemies. Kasi yun nga. Ang mga kontra di panglamoy sa yuta. In your unfailing love, you will lead the people you have redeemed. In your strength, you will guide them to your holy dwelling. The nations will hear and tremble. Anguish will grip the people of Philistia. Moses and the Israelites will answer with joy and praise. You will bring them in and plant them on the mountain of your inheritance. The place, Lord, you made for your dwelling. This sanctuary, Lord, your hands established. The Lord will reign forever and ever. So kini nga ko ang gibasa ibad ma, this is a paraphrase focused from Exodus chapter 15 verse 11 to 18. So kung mo siyang basahon nga to ingon bubura. Mabara. Siguro narang Compress lang, no? Compress yan to. Mga higala, have you ever faced a trial sa imong kinabuhi nga gibati nimo like sama sa kaparil nga gahi kayong bungkagon nga kuno na nimo kung wala gyud tay ko ni bulldozer ani unsa pa nga mga heavy equipments di kini siya bubungkag inabang like a wall that you could not scale and only to discover a strength nga wa ka kabalo nga naa ra day nimo or mga problema sa imong kinabuhi nga hilak-hilak pa kayo ningon pa di na ko kaya nakaya ra day
Kasulay ka na direct siya nga, abi ni mo dili kaya niya kaya rin. Nakasulay ko na Dr. Faulkner. So kining chapter 15 from verse 11 to verse 18 nag-encourage ni kanato into a moment where worship ang pagsimba mitagbo sa kahibulungan in the wake of deliverance. Mutagbo ang pagsimba nimo sa mga kahibulungan nga gibuhat sa Dios. Lami mo guna kayong simba ta nga makasaksi gyud ta kung unsa gyud ka powerful ang Dios sa ato ang kinabuhi, especially sa mga mga parel sa kinabuhi nga di gyud nato mabungkag. Kining part 2 sa Song of Deliverance nga nasulat sa chapter 15 sa Exodus. We are not just celebrating what God did. Wala lamang kita nang sa ulo kung unsa gibuhat sa Dios, but wrestling with God who is in the aftermath. Ang Diyos mismo kuan kita ba? Nakita ta din nga ang Diyos mismo aduna siya mga pagtrabaho nga giawit sa mga Israelita nga makaingon tang ang Diyos gamahanan gid. Dili lamang kita mo lantaw kung giunsa sa Dios pagbuhat apan. Kaya bang ang Dios nakiglayog siya uban kanato. Na atay mga problema apil og layog ang Diyos mismo may makiglayog. Ibig kita may makiglayog, ang Diyos may makiglayog. Wrestlingon sa Ginoo ba? Wrestlingon sa Diyos ang atong mga kontra. Ang Diyos, gitawag siya og the holy, wondrous God. Ngayon, pildi sa mga kaaway. Nagdumala o nagdala sa mga kaaway, nag-lead sa mga tao rather, ngadto sa dapit nga gi-promise sa Diyos nga adunay lasting glory. So ang passage mong higala nagapakita ka nato that God's deliverance is not merely about escaping danger. It's about embracing His character, acknowledging His supremacy over nations and fears, and resting in His continued leadership toward a promised home. Akong klaroon direct para mas masabtan. Kasagaran mong hunahuna sa mga kasuhanon direct ba? When kasagarang hunahuna sa mga kasuhanon basta kay naluwas na sila daog na. Oo. Munang daggan kayo nga iguran to ni Jesus paguman balik sa dati nila nga kinabuhi nila nga wala ako na ba sa mga kwarta ra sa ning kalibutan na manarbaho sila, makanegosyo sila, makabaton sila balay, makasakinan sila, dahil maka-abroad sila kung asa dapita ang mga gipaibog-ibog sa social media nga atuon po nila, maguman nila, hulat na lang sila muritar, doon matay. So wala sila idea gyud kung para asa ang kagawasan nga gibuhat sa Dios o gihimo sa Dios alang sa matag usa. Kung ako klarohon ning kabuntagon higala nga ang pagluwas kanimo o pagpahigawas kanimo gikan sa kapobrehon, gikan sa kabati nga kinabuhi, gikan sa kasakit o balatian man ka o kawaladon o kapiot o mga pagdaog-daog, ang deliverance sa Dios is not only about escaping danger. It's about embracing His character. Kung ikaw dili man ka andam nga modawat sa karakter sa Dios, ug dili ka mo ila sa pagkalabaw sa Dios sa imong kinabuhi, ug dili ka mo rest, di ka kapahulay sa iyang continual leadership toward a promised nga destiny or destination sa kinabuhi, kulang ang imong understanding about deliverance. Dugangin na Ivan Mabang akong gusto i-expound na siya before ta mo proceed to point number 1. Well, it's common man gyud na to nga makita sa kadaganan karon that many people are kanang makita na to nga nalipay lagi sila kay nahimo sila nga naluwas na. A lot of people are nagdwell lang sila na nga status Dr. Faulkner ba nga it's enough for them, mayon silang importante luwas ta, pero kulang ra gyud kay na mga suking tipaminaw no kay mayon ka nga you're celebrating imuhang pagkaluwas na pag mas lalom nga rason ngano kang giluwas sa Dios. There's a purpose nga naghulat para kanimo, but many of us missed out on it kay instead of unta no when we embrace God no unta no from being delivered dapat unta ni transition towards embracing His God character. And His character, because when you do that mas maayo ka og lead sa Dios
sa mga maayong butang nga iyang pwedeng ipabuhat nimo. There is a reason, a big reason. Dunay dakong rason nga nung giluwas ka sa Dios. It's to fulfill your purpose aning kalibutanan. Not merely nga maglipay-lipay ka dira, magudiha ka kay naka-eskapo na kaskuan. Danger. Salamat kayo. Yes, wonderful. Okay, so point number 1, mga higala, atong lantawon diri nga nganong nakaawit sila og Song of Deliverance because of God's uniqueness and holiness. Tungod sa pagka pinasahi sa Dios, uniqueness, God's uniqueness and holiness. Pag-ingon sa kuan even sa verse nga, who is like you? Nag-ingon sa verse 11 ba? Who is like you among the gods, O Lord? Wow. Kinsa sa mga Diyos-Diyos ang sama kanimo? Kinsa man sa mga Diyos sa mga kanasuran nga sama kanimo? Sabot, God is unique. Our God is unique and holy. So, the question of uniqueness, the question of uniqueness is not rhetorical curiosity. It's a confession. Usa ka na siya kapag sugid, mahitungod yun sa ilahang na ilhan nga Dios. Kaya ang pagkabalaan sa Dios, mga higala, ug ang iyahang incomparable nga glory, set Him apart from every rival power or fear. Walay makatupong sa Dios, wala gyoy bisan ang kahadlok mahadlok sa Dios. Amen. Kay ug mayngon ta nga kinsay mas labaw but pasabot siya gud ang nangulo ni ining tanan. So even ang word nga fear walay gahom kung naay Dios sa kinabuhi. Bisan ang fear, dunay fear sa Dios. Bisan ang kahadlok nahadlok sa Dios. Kay wala lagi makatupong sa Dios. Mo ang tao nga nakaila sa Dios, ang iyang kahadlok mulayas. Musibat. Amen. Musibat iyang kahadlok nganuman kay bisan ang kahadlok mahadlok sa atong Dios. Amen. And after deliverance sa mga higala, human nga nahigawas ang mga tao gikan sa Egypt. Dayon giluwas pa gid sila gikan sa paggukod sa mga Egyptian army kay dakpon sila pamatyon or dalon pabalik baka depende kung unsa nay desisyon sa paraon sa hari sa Ehipto. The people anchor their worship in the character of God, not just the act of salvation. Mo gani importante kung gisgot ka kag praise and worship. Kung ganahan gyud ka musimbag mudayeg sa Dios, ang imuhang studihan kung kinsa ang Dios dili nang unsay gibuhat sa Dios imong kinabuhi. Ba ato nang gisgutan kagapon Iban Mab i-refresh ko nung to Iban Mab ang ato ang gisgutan kagapon. We spoke of yesterday bitaw kaning ang atua unta nga pagdayig naka-anchor or naka-angkla siya dapat dili kay tungod kay giluwas ta sa Dios sa mga katalagman, but ato siyang i-anchor towards the character sa Dios, no? I mean, when you know God, mas easier para kanimo nga mudayeg kaniya regardless of what's happening around you. Kay kung imo magong isettle ang imong pagdayeg sa Dios sa mga butang nga iyang nabuhat sa imuhang kinabuhi or pwede pa niyang buhaton sa imuhang kinabuhi, what if ang imong i-expectar nga buhaton niya wala niya buhata? So there's a tendency nga di na ka mo praise sa Dios or di na ka mo dayeg sa Dios. But when imuha nga pagdayeg nakaangkla kung kinsa ang Dios or sa karakter sa Dios, kinaiya sa Dios, well, it would never change. The character of God would never change. So regardless of what's happening in your circumstance right now, makapadayon ra gyud gyapon ka og dayeg sa Dios. Mangigala, para mas masabtan pa nato ni ang ato ang point number 1 nga mingon ta God's uniqueness and holiness. Ganahan ka makasabuton sa ng holiness. Tagaan ka na ako og mga definitions or descriptions para makatabang nimo. Ang kanang pulong nga pagkabalaan means God is morally perfect, separate from sin, and worthy of all trust. Ang Dios kung iskutag moralidad, perfect siya. Ug wa gid siya kailaan ng sala kay layo gid sa sala. So kung ang atbang manggod sa kuan, ang atbang manggod sa sinfulness or ang atbang sa sin is holiness man, di ba?
So separate siya kung dunay light, dunay darkness. So kung dunay white, dunay black. Kung ang sala black, kung ang sala black, ang holiness mo na ang white. Kaya yun, worthy of all trust siya. Amen. Na kung kita po, gitawag to sa Dios nga may mong huli niya nga mga katawan, but pasabot mahimot ang separate sa ordinaryo. Amen. Muna pulong pagkabalan. Kung ikaw kasuhanon kanya, wa kay kalainan sa mga unbelievers ni ining kalibutan na makaingon ko nimo nga ang imong Dios ug akong Dios dili parehas. Ngano man kang compromising ka nga kasuhanon. Nga kunong palahubog ni imong kaubas trabaho, palahubog pug apil, nya ikadomingo simba ra pug ka. Tanan nimong mga kaubas trabaho, mga gakiat lang agi kiat pug apil. Kay lagi sa mga childhood days nimo kinuha nimo experience sa pagkikiat, mamawi ka inig na kay trabaho. Kung kasagaran sakit sa mga Kristiyanon ibon man kasagaran sakit sa mga Christians kay kung dako sa church wa sila kasagi bisyo pag nala sila trabaho nya layo sa pamilya dito na mugarat taman. Pero ako ang pasabton nga if you are to identify yourself as one of God's holy people, ayaw pa kinabuhi sama sa mga dili magtutuon ni kalibutan na kay ang Dios balaan ug nangita sa mga katawhan na makinabuhi pud nga balaan. Kay narabot na karon sa generation nga ang mga Kristiyano lisod na kay identify. May balaan na kuno silang Christian kani kanta og holy forever. Pero sa kinabuhi di jud makita. Huli. Huli na ang lahat. Huli ka. Mga igala. Kung imo siya nga pamalandungan sa ano siya itong makuha sa pagkabalaan ug sa pagka-unique sa Dios pag ingon si Biblia nga who is like you Lord among the gods, who is like you glorious in holiness. Pagkanta na niya na sa mga Israelites ang doon na siya application alang kanato unsa man sa dihang ang kahadlok returns or when storms arise, anchor attention on God's holiness rather than the size of your problem. Nganong dahil kasuanon nga malisang sila sa ilahang mga problema tungod kay wala sila kaila sa pagkabalaan sa Dios. Tuguti ba nga ang perfection sa Dios be your ground of faith. Kung naa man gani kay patungan sa imong tiil, patungi sa imong tiil ang pagkabalaan sa Dios. Diha ka dapita dunay practical step. Like write down one attribute of God you most need to trust this week. Example, God is holy, God is faithful, God is sovereign. And reflect on a corresponding truth from Scripture daily. Kay aron nga bisag unsa kadako sa imong gitubang nga mga paril ug mga kahadlok sa kinabuhi nagibukod bang kag mga figurative o mga metaphorical nga mga sundalo nga daw gusto mo patay sa imong kahimtang, daw gusto mo guba sa imong pamilya. Kung nakaila ka nga ang Dios nga nagtawag kanimo balaan og angayng kasaligan, worthy of all trust, kay mo nang gingon kanina, holiness means God is morally perfect, separate from sin, and worthy of all trust, di ka mahadlok sa kinabuhi bisa pag unsaon, bisa pagpila ka mugukod nimo. Bisan pagtabangan kag mga tao sa imuhang komunidad, di ka angay mahadlok tungod kay ang Dios worthy of all trust. Amen. Mo na angay buhaton nimo, ilha lang. Kung makaila ka sa uniqueness ug sa holiness sa Dios, ikaw ang pinakamalinawon nga tao sa kalibutan. Number 2, Ivan Ma'am. Yes. God as defender and redeemer. Pag ingon sa Bible sa verse 12 nga giisa mo ang tuo mong kamot ug gilamoy sa yuta ang among kaaway. You stretch out of your right hand and the earth swallows your enemies. Buot pasabot niya na that God is our defender and redeemer. God is our defender and redeemer. Mo na point number 2 mga higala. Ang Dios mo itong tigdipinsa ug mo poy mulukat ka nato, mukuha ka nato gikan sa kamot sa mga nag-ulipon ka nato. Ipahigawas ta sa Dios. So, ang paghigawas sa Dios kanato labi na sa mga Israelita kung ato ta sa story sa mga Israelites, the deliverance at the sea is not just history. Kay basig imong pagbasa sa Bible, swito na mo na, kay history ra man ay, swito na ko ana. Pagbata pa nako, kabalo na ko ana, ang mo ni mitabo. Pero tuganan nga nako higala. Ang deliverance nga na-experience sa mga
Israelites kaniadto katong naa na gid sila sa Red Sea nga dry ground nya gipangpatay sa Dios ang mga nagukod nila nga mga Egyptian nga soldiers bisan ang paraon nagukod nila is a pattern of divine intervention that shapes identity. Usa to siya ka pattern nga ang Dios manginlabot aron nga mo'y muhatag og pormada sa ilahang pagkatao. Makakuha mong kag idea ko that God fights for His people. Walay lami ang leader even ma'am nga nila na ko ilang na tao. Leader kuno siya sa simbahan. Pero every time nga ang iyahang mga sakop nga iyang ipang tudluan og mga kiningkoy ba mga kinulukoy bitaw nga yung sugoon niya mga sakop niya panguyabi ni si Juan kaya ako rin bahala din panguyabi niya pagpangutan-on lagi nakasabaan tong iyang gisugo nga panguyaban nanguyaban ka na yung dayon ang katong nagsugo nga pastor wala nang dipinsa sa iyang sakop-sakop kuno kay disciple kuno niya daw gibiyaan sa ere ang iyang gisugo mo na yung gingon nga wa na sa hinungdan nga pagka pangulo ganahan ba ka mo kuyog ug usa ka pangulo direkta nga pag-abot na sa mga alanganin biyaan ra ka Dili gyud Dr. Faulkner. o ganahan kag pangulo nga kung nagkalisod ka siya may makikaway alang kanimo Kanang ikaduha ako ang pilion. so ingon ani ang Dios even ma'am Amen. God is the greatest good nga leader of all time. Why? Because He fights for His people. Dili na kanya ato iban mo ha? Hangtod na karon. Kung naagi makiaway nimo, nya naa ka sakto na ka justisya sakto imong gibuhat morally nga upright ka, wa kay dili ka mismo naghimo sa crime, wa kay na commit ng crime kun dili ikaw ang nimo hino kang victim. I promise you, God will fight for you. God will fight for you. And He liberates you from what would swallow you. Basig daw lamyo na kas mga kadlok o tabangan kas imo mga kaubas sa trabaho o tabangan kas mga kompetensyas negosyo di ba ka nakas sa lugar karon nga mura kag nakas kahimtang karon nga ang imong pamilya mura kag gitabangan hinuon imbis mga katimbang nimo nag-ilog sa yuta gitabangan kas tanang igsuon nimo kung ikaw namanti ka na kun ikabuntagon o di ba ka nakas trabahoan imbis no na mulaban kas imong company gitabangan hinuon kas mga co-employees apan kung limpyo ang imong konsensya higala na ako'y tambag nimo ang Dios makig-away alang kanimo yung manay batasan sa Dios God is our defender and redeemer di ba dinulot kayo paminawon direct siya nga doon natin Dios nga mulaban na to Amen. dagamang mga modern nga mga enemies na to like guilt, addiction, despair, toxic relationships so mga ganahan bitaw mangilog sa imong mga positions, properties nimo. Mo na imong mga modernong kontra. Doon na kay gitawag og modern Egyptian army. Kano bang tangason kag gukuron baka or kano bang di sila ganahan ba nga masinso ka, di sila ganahan mabanti ka, di sila ganahan nga mayahi mo kinabuhi kung mahimo pa lang dirahon ka paubos. So dili necessary gyud direct sa nga ang mugukod nimo dakong army. Like usa ka tawo lang gid nga iyang ganahan gid nga di siya ganahan masinso ka. Maglagot siyang mo dato ka direct sa maglagot siya nga ning uswag imuhang kinabuhi. Maglagot siyang na nakay bagong relo, nakay bagong motor, maglagot siya na direct sa. So kana siya direct sa utok na siya siyawa. Kay ang Dios nun nga tao malipay mo celebrate siya sa pag-asinso sa laing tao. Amen. Mo ni Dios nun nga tao. Naa ba kay na ilan higala sa imong personal nimo nga experience nimo or sa imong karon nga kasinatian nimo nga maglagot siya nimo kay ngano nasinso ka. Kana siya kanang hunona ng tawhan na yawa na yang hunona. Gako nga sultian ay ragkabalaka ayaw lang panimalos. Ayaw jud panimalos niya kay ang Dios gud mismo may makig-away alang kanimo. Number 3 Evangelist Mav 3. assurance of God's ongoing leadership. Kaning ikatulo nga unod sa ilhang song of deliverance direkta kay naay kasiguraduhan nga ang Dios mo padayon sa pagdala kanila, paghatod kanila, pagpangulo kanila. Kanang giingon sa verses 13 to 14 pareho kog basa Evangelist Ma'am sa English.
verses 13 to 14 gingon dito, no? With your unfailing love you lead the people you have redeemed. In your might you guide them to your sacred home. The people hear and tremble. Anguish grips those who live in Philistia. So makita nimo diha that in your unfailing love you will lead You will the lead. people you have redeemed. The nations will hear and tremble. Mm. So kanina yung mga higala, para makasabot mo before ta mo tapos ba. Ang kagawasan nga gihatag sa Dios kanimo is not a one-off event but the beginning of a journey toward God's promised dwelling. Kay kung nagunaw ka, hay salamat sa Ginoo kay giluwas ko kanang sinultian sa kasagarang ubang mga simbahan, ubang Kristohano nga mingon sila, basta pastor, ang importante luwas, di gyud ko mudawat niya ana nga pagtulunan. Kung sa man ang imong Dios nimo nga igura man kang giluwas, maghuman pasagdaan na lang ka. Ang Dios kung mangulo siya nimo, bus lamang giluwas kaniya. Mura kag gikuha kaniya direct sa dito sa dagat kay nalumos ka iya kang gikuha then ihatod kaniya ngadto sa imong panimalay hangtod pa eskwelahon ka hangtod mahimo kang professional hangtod mahimo kang successful nga tao aron kang mahimo kang tao nga naghimaya sa Dios kay mo ni gipangita sa Dios. So kung ang imong Dios kutom ra mo punit nimo gikas dagat kay nalumos ka paghuman ibuta ka sa baybayon imong Dios akong Dios dili parehas. Kaya nga tuwang Dios nga hisgutan sa Biblia muluwas ka nato og mahatod ka nato sa kahintang sa dapit diin asa ta niya makitaan nga magkinabuhi. Butang nito nga magkinabuhi nga magdala og glory and honor sa Dios nga nagluwas ka nato. So timan ni mga higala, redemption is directional. God redeems in order to guide, transform, and establish a people for His glory, culminating in a future home in His presence. Daghang salamat sa pagkauban mga higala ni kabuntagon ang Dios magapanalangin kaninyo.